Hi, this song is called Pananalig Ko, and the original composition of Miss Angelica Duarte. Hope you like it all. Noong wala ka pa sa buhay ko, noong wala ka pa sa puso ko, di ko pinapansin pag-ibig mo sa'kin, pag-ibig at biyaya mo'y di ko inaangkin. Nabuhay sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Nabuhay sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Sa mga oras na ito, sama-sama po tayong manalangin, magnilay ng mabuting balita bilang pagkain espiritual na magbibigay sa atin ng kalakasan. Sapagkat ang presensya ng Diyos ay naririto sa kanyang mabuting balita. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka, Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, O Lord, panibagong araw na naman ay pinagkakaloob mo. Nawa ang araw na ito ay unanin mo tunghayan, ang iyong patuloy
patuloy na habag ay binibigay sa sangkatauhan. Every gising is a blessing. At isa sa mga biyaya na ipinagkakaloob mo ay maghain ng spiritual na pagkain na makapagbibigay sa amin ng kalakasan. Nananalig tayo na sa oras na ito, sa banal na oras na ito, naririto ang presensya ng banal na Espiritu. Ang Espiritu ng katotohanan, ang Espiritu na magbibigay sa atin ng liwanag, ng patnubay. Hindi tayo nakapatawaran. Paglilinis sa ating Diyos. Sa ganoon, malayang makapasok ang banal na Espiritu. Puspusin tayo ng banal na Espiritu sa oras na ito. Muli, Lord, ang yabang lingkod ay lumalapit ang iyong Panginoon. Humihingi na yung habag na ipapapatawad ang paglilinis sa aking buong pagkatao. Nagising ako, Lord, upang kahit bagya man lamang ay magamit mo ko bilang daluyan ng iyong prophetic voice. Ang tinig mo ang marinig namin ang pagbibigay pangaral mula sa isang amang nagmamahal. Muli ang karunungan mula sa iyo, Panginoon, kababaang loob mula sa Panginoon Jesucristo, ng bunga ng banal na Espiritu. Ikaloob mo sa akin, Panginoon. Ikaw po, ang ibig kong mabigyan ng parangal sa Facebook live nito. Iyong kabutihan, mabigyan ka ng parangal, papasalamat. Tayo din. Tayo nagkasala sa Panginoon. Hindi tayo nakapatawaran. Upang magkaroon tayo ng pag-unawa, ng karunungan, ng makapagnilay kung ano ang mensahe ng Diyos sa mabuting balita sa araw na ito sa atin. Ito'y biyaya, pinakamalaking biyaya ang makarinig tayo ng mabuting balita. Busugin tayo ng Diyos sa mensahe ng Tuesday Gospel. Upang kahit naman ang gawin natin, nandoon ang patnubay ng banal na Espiritu. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit, we pray. Puspusin mo kami ng banal na Espiritu. Lalo na ang mga gawain mo sa aming buhay. Iparamdam mo sa amin na hindi kami nag-iisa, narito ang presensya mo. In Jesus' name, anuman ang mga sagabal, kinakasawat ko sa pangalan niya, at kapuspusan ng banal na Espiritu, bumaba ka sa bawat isa, puspusin mo kami. Upang sa ganon, ang Espiritu mo at ang Espiritu namin ay magkaisa. Sama-sama po nating bigyan ng parangal ang mabuting balita. Kay Kristo, ang mabuting balita ayon kay San Juan, papuri sa iyo, Panginoon. Ngunit ngayon, paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayon sabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko ay sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo.
Pagdating niya, ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan. At ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nanalig sa akin. Tungkol sa matuwid sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Amen. Isa pong magandang umaga sa lahat. Welcome po sa Word of God, Daily Gospel at Facebook Live. Muli, ang layunin po ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita everyday bilang pagkain spiritual natin. Hindi po tayo dapat mabuhay sa mga, sabi nga sa tinapay, kundi sa bawat salitang mamumutawi mula sa bibig ng Diyos. Mahalaga po yan. Mahirap po kasing mabuhay na puro na lang tayo physical. Wala, what about our spiritual life? Dapat mas pinagtutuunan natin ng pansin yan. Kasi yan yung pang-eternal life. Amen? At ang Facebook Live na ito ay nagsimula pa noong 2019. Ako nga po pala si Sister Angelica. Isa po akong Katoliko from Bulacan. At ang pagbasa po natin ay mula kay San Juan, chapter 16, verses 5 to 11. Ang gawain ng Espiritu Santo. Meron tayong ngayon, yung kumbaga sa hashtag, iwanan. Parang pinakagabay natin, kung ano ang mensahe ng Diyos. At alam naman natin na kapag nakakarinig po tayo ng mabuting balita, dapat good vibes. Kaya mga good news, diba? And merong mensahe ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ganyan naman yun, diba? Pagka tayo po ay nagsisimba, magsasalita si Father, magbibigay siya ng homilya niya, pero may tama sa atin yan. Kanya-kanya, no? Kaya dapat i-absorb ng Spirit natin. And we believe na ang banal na Espiritu ang mag-guide sa atin para magbigyan tayo ng pagkaunawa sa mabuting balita. So, dito nga po sa ating gospel ngayon, salamat sa Panginoon, ngayon po pala ay May 7, 2024. At ang Tuesday gospel po ang ating pagkain spiritual. Kumbaga sa pagkain, ito po yung araw-araw na inihain ng Diyos online. So, kahit anong ginagawa mo ngayon, nagkakapi ka, nakahiga ka pa, nasa biyahe ka na, ito yung mahalagang biyaya na ipinagkakalob ng Diyos. Ang makasama natin sa kanyang mabuting balita online. And yun nga, sinabi ng Panginoong Hesus dito sa mabuting balita, siya'y aalis na. Siya'y pupunta na sa Ama. Babalik na siya kasi nagampanan na niya yung kanyang gawain, yung kanyang misyon sa mundo. Amen. Nagawa na niya. Nagkatawang tao siya, nangaral siya, nagpagaling, gumawa ng mga himala, hanggang dumating na sa kanya yung mga pagbabatikos sa kanya, pagpaparusa, pagpako sa krus, at muling nabuhay. Amen. Kaya, na-fulfill na niya yung mission niya. So, sinabi na niya sa kanyang kanyang mga alagad, no, na siya'y babalik nga sa langit. Pero, ang pag-ibig sa atin ng Diyos, grabe. Kahit nasa langit na siya ngayon, na alam naman natin na pinaghahanda tayo ng matitirhan, kasi yung tinitirhan natin dito sa mundo ay pansamantala lang nabubulok lahat dito pero merong inihanda ang Panginoon. Kaya nga, di ba, sa panahon natin ngayon, kumbaga sa Bible, nasa last page na tayo, Revelation, hinintay na lang natin yung muli yung pagbabalik. Hindi kamukha noon, ang Panginoong Hesus nagkatawang tao, kita siya ng mga alagad, ng mga tao noon. No? Hindi natin naabutan yung time na yun. Talagang sa mata natin, nakita nila ang Panginoong Hesus nakasama pa. Sa panahon natin hindi na yung mangyayari. Kasi ang Panginoon na nandun na. Kaya kahit nandun na sa langit ang Panginoong Hesus, di ba nag-pray siya sa Ama, sa Diyos Ama na, pupunta ako dyan na sa langit.
pinag-pray niya na mag-iwan siya, magpadala ang ama ng patnubay. Para kahit nandun na siya sa langit, hindi tayo nag-iisa. Amen. Kahit na sabihin natin, iniwan tayo ng Panginoon dahil talagang kailangan niyang bumalik dun eh. Kasi hindi mapapadala sa atin ang banal na Espiritu kung hindi babalik ang Panginoon dun sa kanyang kaharian sa langit. Amen. At yun na nga, hindi ba doon pa lang sa time na ibinalita ng Anghel Gabriel na si Maria, ang ina ni Kristo, ay magdadalang tao. Hindi ba nagdalang tao si Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo? Nung malaki na si Jesus Christ sa Ilog Jordan, hindi ba napuspos siya ng Espiritu Santo? Kung ang Panginoong Jesus tinatanggap ang Espiritu Santo, tayo pa kaya ang hindi? Bilang mga tao, meron tayong Espiritu. Amen. Kaya, sa buhay natin, naranasan din natin na yung salitang iwanan. Kasi, kung ang Panginoong Jesus, iniwan muna tayo eh. Pero meron siya bigay na patubay. Sa buhay din natin, minsan naranasan natin yung iniiwan tayo. Nandyan yung kamatayan. Yung mga mahal natin sa buhay na nauna na, iniwanan na tayo. Nandiyan darating din ang panahon na magre-retire tayo sa trabaho. Nandiyan may umiiwan sa atin sa mga taong kakilala natin, inaayawan tayo. O kaya naman mismo, tayo umiiwan, lumalayo. O kaya sa mga anak natin, no? Sa pagpapalaki ng mga anak natin. Maliit sila, ginag-guide natin sila, binibigay natin sa kanila yung mga the best na mabibigay natin. Pero di ba sabi nga sa pagpapalaki ng anak, dapat turo ng Diyos. Kasi darating ang time na iiwanan din tayo ng ating mga anak. Kakaroon sila ng sariling pamilya, sariling buhay. Kaya kailangan maituro sa kanila ang tama. At saka yung pag-iwan naman, we should look at the positive side nung buhay na iwanan. Kasi sa atin, kapag nakakarinig tayo ng yung mga salita na parang ang bigat ng dating o negatibo ang dating, yun tuloy ang naisip natin. Halimbawa, problema. Pag sinabi mong problema, negative na yan. Pag sinabi mong sakit, negative na yan. Yung word na iwanan, negative din yan. Pero kung tayo ay naniniwala sa Diyos, yung word na iwanan, titignan natin yan in a positive way. Iniwan tayo ng Panginoong Hesus at nagpadala siya ng banal na Espiritu para gumabay sa atin, maging patnubay. Yung makatayo tayo sa sarili nating pananampalataya sa tulong ng banal na Espiritu. Yun nga, kamukha ng binabanggit ko kanina, darating ang panahon, iiwanan tayo ng mga anak natin, o iiwanan natin ng mga anak natin, kasi gusto nating matuto silang tumayo sa kanilang sariling paa. Hindi naman kasi habang buhay, papakainin natin sila, bibihisan. Di ba? Kaya nga kailangan tuturuan. So, ganyan din ang ginawa ng Panginoong Hesus. Bagamat hindi na siya present physically, iniwan niya ang banal na Espiritu para yun ang magturo sa atin. Yung banal na Espiritu. Kung ano ang mga dapat nating gawin. Kamukha ng mga magagandang halimbawa, mabubuting halimbawa, ng ginawa ng Panginoong Hesus nung siya'y nandito pa sa mundo. Amen. Kasi tayo, hindi naman tayo pwedeng manatili na ang ating pananampalataya is to see is to believe. Maniniwala lang ako pagka nakita ko. Hindi Kasi kung ganun tayo lahat, makamundo tayo. Kung tayo ay napupuspos ng banal na Espiritu, alam ba natin na kahit sa batas lang ng tao, kahit hindi mo ilagay dyan na bawal magtapon ng basura, no parking, bawal tumawid, kahit walang mga signage, naniniwala ba kayo na magagawa natin yung masusunod natin yung batas na yun? Amen. Bakit? Sapagkat alam natin na may isang Diyos, may Espiritu Santo na nakatuon sa atin, nakikita yung ginagawa natin. Ibang tipong kahit siguro magtayo ka dyan ng sari-sari store, kahit walang tindera, o kaya grocery o department store, kahit walang tindera, ibang ikaw lang ng mismong magbabayad
ikaw na rin mismo magsusukli sa sarili mo. Di ba, nagiging honest ka, yung kabutihan sa puso mo. Kasi nga, iniiwanan tayo ng Diyos na kailangan mabuhay tayo sa mundo ito, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi mabuhay tayo sa pananampalataya. We should live by faith and not by sight. Kasi nga, ang Diyos ay Espiritu. Hindi natin nakikita ang Diyos. So, kailangan yung Espiritu natin at yung Espiritu ng Diyos, nagkakamatch siya. Imaginein mo ang mundo na kapag ganon, yung hindi mo na kailangang maglagay ng mga bawal, magtapon dito. Diba kasi tayo na yung Espiritu na natin nag-uudyok eh. Iniwanan tayo ng banal na Espiritu para maging matatag tayo sa lahat ng bagay, sa problema, sa mga sakit na nararanasan natin. Amen. O kaya, iwanan man tayo ng pera, ng kapangyarihan, iwanan man tayo ng mga taong mahal natin, nakatayo pa rin tayo. We stand firm because naturuan tayo ng banal na Espiritu. Ang daming bagay na iiwanan talaga natin dito sa mundo. Pero hindi dahil sa iiwanan natin yun, kasi pangmundo yun eh. Pero yung banal na Espiritu, yung Espiritu na sinasabing Espiritu ng katotohanan, yun na yun eh. Itong gospel everyday, ito na yun eh. Ito yung Espiritu ng katotohanan na makakapagbigay ng kalayaan sa atin. Yung bang nawawala yung takot natin. Kasi alam natin, nandiyan ang Panginoon. Yung maramdaman natin na iniwan ako ng asawa ko, iniwan ako ng kaibigan ko, iniwan ako ng, di ba? Kaya nating mabuhay. Dahil nandyan ang banal na Espiritu. Tayo din, iiwanan din natin itong mundo na to. Kaya kailangan preparado tayo. Na kung saan ngayon ang Panginoong Jesus, doon din dapat ang destination natin. Pero syempre, in a way naman na meron din tayo dapat iwanan. At yun ang ating mga kasalanan. Dapat nating iwanan yung ating mga kasalanan. Kasi yun ang nagpapahamak sa atin. Amen. Hindi natin mararamdaman ang gusto o presensya ng banal na Espiritu kung wala tayong gini-give up. Iwanan natin ang ating bisyo, iwanan natin yung galit, itapon. Parang nasa ganun, maramdaman natin na isa-isa, unti-unti, umiiwas na pala tayo hanggang sa iniiwanan natin. Yung pag-iwan na wala ng balikan, ha? Oh, ayoko na itong bisyo na ito. Ito nagdulot sa akin ng sakit. Ito naging disgrasya. Kasi natin iniiwan ang ating mga kasalanan. Hindi natin maramdaman yung presensya ng Diyos. Presensya na banal na Espiritu. Nagiging weak tayo. Madali tayo matukso na nadadala sa atin sa kasalanan. Kaya dapat nating pahalagahan yung sinasabi dito sa mabuting balita na aalis ako, sabi ng Panginoong Yesus, pupunta ako sa Ama, pero mag-iiwan ako ng gagabay sa atin. Amen? Iwan. At pahalagahan natin yun. Kapag tayo ay nakakagawa ng kabutihan, hindi atin yun. Pinaghabag ng Diyos. Wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Sabi nga, sa buhay natin ngayon pananampalataya, iwanan na tayo ng lahat, wag lang ng Diyos. Kasi doon tayo kumukuha ng buhay. Pero syempre, para manahan ang banal na Espiritu, mapuspos tayo, yun nga, isa-isa, unti-unti, isipin na natin, ano yung mga dapat kong iwanan sa buhay ko ngayon? Ba't hindi ko maramdaman yung peace of mind? Ba't hindi ko maramdaman yung love, yung joy, yung mga bunga ng banal na Espiritu? Kasi meron pa tayong hindi iniiwanan. Amen. Time will come that Jesus will return anytime. Diba? Ang pagbabalik ni Kristo, totoo yan eh. Parang magnanakaw nga eh. Bibiglain na lang tayo. Kaya ayaw ng Diyos na tayo patuloy na mapahamak. Naalala ko tuloy ng malita ko, yung guardian angel.
Yung dasal na guardian angel. May guardian angel tayo. Naniniwala ba tayo na may guardian angel tayo? Nagpo-protect sa atin. Hanggang ngayon may guardian devil. Hindi ba? Yan ang katotohanan na nabubuhay tayo sa mundo, sa salibutan na ang demonyo ang naghahari. At hindi na tayo iiwanan. Hindi tayo iiwanan ng demonyo. Lalo na pag nakikita ng demonyo na lumalapit tayo sa Panginoon. Ay, sabihin niya, tika muna, dati tropa ko to Dati tropa ko to ng paglalasing, tropa ko to ng pagnanakaw, ng pag-aadik-adik, tropa ko to ng mga galit sa mundo. Ay, iniiwanan na ako unti-unti, nakikilala na ang Panginoon. Ay, mas lalo tayong hindi iiwanan ng Diablo. Diablo, pabalik yan. Amen. Pero yung, alam mo yung hindi mo iiwanan ng Diyos, no matter what, kahit na magdusa ka, pisikal, magsakripisyo ka, kamukha ng ginawa ng mga santo. Amen. Na talagang pakatatag. Yung bang pisikal na katawan lang nahihirapan, pero ang spirit lumalaban. Naranasan mo na ba yung pagod na pagod ka, buong maghapon, stress ka? Ano bang nakakarinig ka ng mabuting balita? Nare-relieve siya. Ay, yung tinatawag nating fighting spirit. Yung mga naranasan nating sakit ngayon, ano man sakit natin, hindi mo tayo pinaparusahan ng Diyos eh. Wala pa yung pagpaparusa ng Diyos. Wala pa nga yung paghukom eh. Ano man ang dinadanas natin problema ngayon sa sakit, sa pera, o sa relasyon, consequences lang yun ng desisyon natin, ng maling desisyon natin. Amen. Pero, salamat sa Diyos. Nandiyan ang banal na Espiritu. Ipinapanalangin yun. O ang Panginoong Jesus, idinalangin niya yung sa Ama na ibigay sa atin. Tayo din. Sa ating panalangin natin. Ang patnubay ng banal na Espiritu. Upang sa ganon, tayo ay patuloy na pagpalain ng Panginoon. Mahirap din kasi yung maintindihan ng language ng Holy Spirit eh. Kung hindi tayo makipag-connect spirit to spirit. Magiging dating yan sa atin, corny, parang, mayayaman ba ako dyan? Ano ba? Pinapalungkot natin ang banal na Espiritu kapag tayo ay nagkakasala. Yung bang imbis na manahan ang banal na Espiritu sa ating katauhan, that our body should be the temple of the Holy Spirit, hindi yun nangyayari. Kasi nga, lagi tayo napoposes ng evil spirit kapag tayo ay gumagawa ng kasamaan. Ang totoong labanan sa mundo ay spiritual battle between good and evil. Ay pag wala yung Holy Spirit sa atin, lagi tayong nadidefeat, naaalipin ng kasalanan. Kasi iba ang kasalanan eh. Ang kasalanan, siya ang umaalipin sa atin. Yung kasalanan, yun ang nagiging master natin. Iba sa mga simpleng bisyo, paninigarilyo, pag-inom ng alak. Yun ang nagiging master natin. Sinasabi sa atin, sige, uminom ka, magsigarilyo. Yun ang master natin. We are slave. Kasi yan yung mga panandaliang kaligayahan, yung mga alam mo na yung ina-offer ng Diablo, panandalian. Tawag ng laman. Alam ng Diablo yung kahinaan natin, yung tawag ng laman. So, kailangan nating i-increase yung spiritual life natin. At i-decrease yung mga panlupa. Naalala ko tuloy ng mahal na araw, no? Yung Ash Wednesday. Tayo daw ay manalangin, mag-ayuno, tumulong, o maglimos. Actually, ang pag-aayuno, araw-araw dapat yan. Para yung Holy Spirit, napupuspos tayo. So, paano yung pag-aayuno everyday? Para mapuspos tayo ng Holy Spirit. Kung ano yung mga kahinaan, mag-umpisa tayo sa mga kinakain natin. Alam natin na hindi nakakabuti, ito pa natin kinakain. Sinisira natin yung ating katawang lupa na hiniram lang naman natin sa Diyos. Na hindi ba dapat nga ang bawat parte ng ating katawan ay ginagamit natin to glorify God. Ibang, mahirap kasi sabihin natin sige, come Holy Spirit, I need you and I pray. Come Holy Spirit, tulungan mo ko para makapagpatawad ng ating kapwa. Mahirap gawin yun eh. Kung sa maliliit na bagay pa lang, hindi na natin kayang i-control
O wala tayong self-control Ang self-control ay isa sa mga buong na banal na espiritu. Mag-umpisa tayo sa maliit. Gradually. Sabi nga, slowly but surely. Kung sa palagay mo, mahina ka sa sigarilyo nakakasampung sigarilyo ka isang araw, gawin mo ng siyam. The following day, 8 is the desire of the heart kasi Kung susundin lang natin yung gusto natin, ang daming gusto ang katawang lupa natin that will satisfy. Pero ang tanong, panandali ang kaligayahan namin. But having God in our life, yung Spirit ni God na sa atin, walang katumbas yan. Ililigtas tayo niyan. Sa kapahamakan. So, start mo sa maliit, no? Palakasin natin yung spiritual. Physically nga diba? Iba nagpapalakas na nandiyan maganda yung diet, nandiyan nag-exercise, nandiyan naliligo araw-araw, nag-vitamins, are taking good care of physical body, which hindi masama. Pero ano ang gagawin natin kung puro malinis lang tayo panglabas? What about yung pangloob natin? Amen. So, kung ikaw yung tao na pagkatapos kumain, naghahanap ng soft drinks, alisin mo yan. Hindi yan gusto ng Holy Spirit. Nasisira yung katawan natin yan. Mga instant food, mga kinakain natin na matataba, matatamis, nagdudulot ng high blood, diabetes, mga pagkain na nagdudulot ng mga cancer. Pag-umpisa muna tayo sa little, hanggang sa mawala na. Hanggang sa darating na tayo sa stage na, nakokontrol ko na, kaya ko na. Dati magagalitin ako, hindi ko na ngayon, hindi ako nagiging magagalitin. Because of the Holy Spirit. We should believe kasi Alamin natin kung ano ba ang gusto ng banal na espiritu, nagawin natin. Kasi teacher natin yan patubay natin, yan ang nagbibigay sa akin ng guide na, ito ang gawin mo. Ito yung gawin mo, ito yung gawin mo. At hindi tayo tuturuan ng banal na espiritu ng palpak na desisyon, na kilos. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Ibinigay niya sa ating banal na espiritu na hindi natin dapat nire-reject. Once na kasalanan ay nasa atin, ikakaroon ng rejection. Sabi nga, ano nga daw yung kasalanan na hindi mapapatawad ng Diyos? Ay yung mga kasalanan hindi natin kinonfess. Mga kasalanan na masasabi natin na parang nagmamayabang pa tayo. Dinudulutan natin ng pighati ang banal na espiritu kapag gano'n. Pero kasi tayong konsensya May konsensya tayo, di ba? Mas pag gagawa ka ng masama, makakonsensya ka, bakit ko ginawa yun? Of course, ang Diablo ay laging nakatunghay sa atin, nakabantay. Anong konsensya? Magnakaw ka, gipit ka na Gumanti ka, sinaktan ka Ginagawa ng Diablo, binibigyan niya ng pighati ang banal na espiritu. Parang binibigyan ng kalyo. Alam mo yung kalyo, di ba yung kalyo sa paa o sa kamay, walang pakiramdam. Pero kapag ang banal na espiritu ay nasa sa atin, aaray tayo. Yung bang, hindi mo pa nagagawa yung kasalanan, nagawa mo na yung kasalanan, tayo yung unang umiiyak. Parang mahal natin sa buhay, parang mga nanay, saktan mo na ako, wag lang yung anak ko. Ganon dapat ang pakiramdam natin sa banal na espiritu. Pag nararamdaman mo talaga yung presensya ng Holy Spirit, yung namumuhi ka na sa kasalanan, nasasaktan ka na kapag nagkakagawa ka ng kasalanan. Unlike noon na wala ang presensya ng Holy Spirit, okay lang. Okay lang magsinungaling, okay lang mangalunya o magnakaw, okay lang lumapastangan sa mga magulang. Kasi wala yung presence ng Holy Spirit. Hindi natin nakikita ang Holy Spirit. Kaya kailangan matanggap natin ito, maramdaman natin ito through our spirit. May spirit tayo May espiritu tayong mga tao. Hiningan tayo, di ba, ng Diyos? Nung tayo, si Adan, hiningahan ng espiritu ng Diyos. At yun ang naiisang tabi nating mga tao. Dahil nga sa mundo ngayon. Napakabilis ng mundo ngayon. Fast technology, lahat ng bagay napipindot na. Isang pindot mo lang, nasa porn site ka na, tanggal si Holy Spirit. Hindi ba? Napapalitan ng evil spirit.
Amen. Hindi na natin kailangang lumutang sa hangin, umikot ang ulo, manlisik ang mata at mag-iba ang boses para sabing napoprocess tayo ng evil spirit. Yung paggawa natin ng masama na hindi nakakalugod sa Diyos, ayun na, napupuspos na tayo ng Holy Spirit, ay ng bad spirit. Kaya nga diba, minsan nababalitaan natin na isang tatay, ginahasa yung sariling anak, isang lalaki, pinatay yung kanyang asawa, chinat-chat. Bakit? The Holy Spirit is not present. At pag wala yun, talagang sinasamantala ng Diablo na siya yung manahan. Kasi yan naman ang trabaho ng Diablo ang patayin, nakawin, to kill, steal, destroy. Yung tayo mismo. Kasi inggit na inggit siya na, bakit ganun ang mga tao, no? Ang kasalanan, araw-araw nagkakasala, pero andun yung habag ng Diyos sa atin, na pwede tayong lumapit ang humingi ng kapatawaran. Ang Diablo din yung magagawa yun Kaya, sa panahon na ito, talagang gumagawa siya ng lahat ng paraan para tayo madala sa impyerno. Pero salamat sa Diyos. Banal na Espiritu na patuloy naggagabay sa atin na hindi tayo iiwanan at wala rin dapat iwanan. Magkaisa. Amen. Para sa buhay natin, ano man yung mga bagay na iiwanan natin, ang kasalanan, ang mga bagay na umiiwan sa atin, kamukha ng tao at everything, ay manatili tayo sa ating pananampalataya kasama ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Bigyan natin ng halaga yan. And of course, mararanasan na natin yan kung susuko tayo sa Panginoon. Kung hindi ba, sabi nga, natandaan ko lang yun, alala ko lang yung sinabi ng Panginoon Jesus sa 7 last word niya na, Ama, sa iyong mga kamay, inahabilin ko ang aking Espiritu. Ganon din tayo, no? Ihabilin natin yan. But of course, lahat yan ay magkakaroon ng kaganapan kung, sabi nga, nasa tao ang Diyos, ay nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi tayo pwedeng pray lang ng pray na wala tayong ginagawa. Lagi nating isipin na mabuhay tayo, hindi yung buhay pisikal, pero patay espiritual. Marami sa atin ang patay espiritual. Yung kumikilos lang tayo sa araw-araw, tatrabaho, kumakain, pisikal lang pala ang buhay sa atin. Pero yung espiritu pala natin, unti-unti na namamatay. Unti-unti na nagkakaroon tayo ng tinatawag na spiritual na karamdaman. Spiritual blindness, spiritual leprosy, spiritual yung na-stroke. Amen. Pag nilaya natin sana sa araw na ito na hindi tayo iniwan ng Diyos. Huwag natin siya sisisihin sa mga nangyayari sa buhay natin. Tayo ang laging umiiwan sa Panginoon. Kaya dapat tanggapin natin ng buong puso ang kanyang idinalangin sa Diyos, Ama, na iwanan tayo ng banal na Espiritu. Muli, magkaroon po tayo ng closing prayer. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagpapaalala sa amin na anumang bagay na nawala sa amin buhay, hindi mo kami iniwan. Salamat sa banal na Espiritu na patuloy mong ibinibigay upang kami ay makalapit sa presensya mo. Tunay nga, Panginoon, ng aming espiritu ay nanghihina, lalo na sa panahon kami ng susubok. Tulungan mo kaming matanggap ito, mapuspos kami ng banal na espiritu, lalo na sa panahon na nakakalimutan namin ang halagaan ito. Dumadalangin kami sa iyo, Panginoon, ng mga bunga ng banal na espiritu, ang pag-ibig, manatili sa puso namin ang kapayapaan sa kabila ng maraming takot sa mundo. Ibigay mo po sa amin ang kapayapaan ito. Kagalakan, Panginoon. Sa kabila ng mga sakit, ano mga problema nararamdaman namin, Lord, andun yung kagalakan. Nagagala kami.
nagpapasalamat. Ang kabutihan sa aming kapwa, ang pagpipigil sa sarili, Panginoon, na lagi kami kinakapos ng bunga naman ng Espiritu na self-control. Lord, tulungan mo po kami. Lagi namin maisip na ang kalooban mo ang higit namin sundin kaysa sa mga gusto namin na nadadala lang sa amin sa kasalanan. Dalangin namin ang lahat ng ito. Kami makamtan ay sa buhay. Mapuspos naman ang Espiritu. Sapagkat ito ang kalooban mo. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami. Paalala mo sa amin ang mga magandang halimbawa na pinakita ng Panginoong Jesus. Ang Holy Spirit, ikaw ang maging templo sa aming katawan. Ito ang maggawa ng laman ang matalo ng banal na Espiritu. So Lord, pinakanalangin ko po ang mga taong napoposes ng evil spirit. Kami na minsan magawa kami ng mga kasalanan, hindi ang pasensya na ba ng Espiritu mo na sa amin. Sana lagi namin bigyan ng pagmamahal ng Holy Spirit, ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat ito'y isang regalo na hindi mapapantayan ng anumang bagay dito sa mundo. Ang Holy Spirit, kumilos ka sa aming buhay upang bawat gagawin namin, ikay nabidyan namin ang kalubuyan. Ama namin, sumasalamat ka. Sambahin mo ang ngalan mo. Ito sa amin ang kaharian mo, hindi ng loob mo dito sa lupa, pero nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nakapapatawad namin sa nakakasala sa iyo. Huwag mo po kami painturo sa tukso at hiyadya mo kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Po natin ang summary, ang mabuting balita, hashtag iwanan. Iwanan na natin ang ating mga kasalanan na nagdudulot para hindi po tayo mapuspos ng banal na Espiritu. At magpasalamat tayo sa Diyos kahit ang ating Panginoong Jesus ay nasa langit na, binigyan tayo, iniwanan niya tayo ng patnubay. Ito ang banal na Espiritu, ang banal ng katotohanan. Kasi nasa banal na Espiritu lang yung katotohanan. Dami ng fake news ngayon dito sa mundo, lalo na sa social media. Kaya kailangan tanggapin natin yung iniwanan na patnubay sa atin ng Diyos. Amen. Minsan, ipagnilay din natin, bakit tayo nilikha ng Diyos, bakit tayo nabuhay sa mundo, para sa Panginoon. Kaya dapat mag-decide na tayo na iwanan ang mga dapat iwanan at tanggapin yung iniwanang patnubay sa atin ng Diyos, ang Espiritu Santo. Para yung mga gawain ng Espiritu Santo ay patuloy na kumilos sa atin. At ang mga bunga nito, kamukha ng love, joy, peace, self-control, goodness, kindness, ay manatili sa atin. Amen. So kung hindi nyo po na-umpisa itong Tuesday Gospel, punta po kayo sa aking timeline or sa YouTube channel ko. Type nyo lang po yung Angelica Dorde. Pa-subscribe na rin po. At of course, paki-share na lang po itong Tuesday Gospel sa inyong timeline o sa inyong group chat for the glory of the Lord. Diba? Kailangan i-share natin to kasi kaya nga nandiyan yung social media madali nang i-share ang gospel. Amen. Isa na rin yun sa pagpapasalamat natin sa Panginoon. Amen. So, yun po. At ang Word of God ay Monday to Sunday, alas 8 po ng gabi. Minsan po, nagbabago tayo ng schedule, depende po sa schedule na inyong abang lingkod. At minsan din po ako available ng mga ibang preacher na pwedeng i-invite natin sa gawain nito online. Umukuha tayo ng Catholic preachers sa iba't ibang lugar para sila naman po magbigay ng reflection. Amen. So, maraming pong salamat. Sana itong buong araw
ng May 7, 2024, laging kumilos, gumawa tayo according sa patnubay ng banal na Espiritu. To God be the glory.